niya ni Joel Villanueva, ang sabi ng mga accounting nyo, hindi dating accounting nyo ha, ang mga accounting nyo hanggang ngayon, nag-donate ka ng at least 30 billion. This is straight from the horse's mouth. Siyempre, hindi ko ma-divulge ang mga pangalan nila kay baka tayshiin. Ang mga tao nyo, Joel Villanueva, Jesus is Judas sa inyo. Ay, sorry. Judas is Lord. Dapat palitan nyo ang pangalan ng inyong simbahan. Judas is Lord. Kasi ang Lord nyo si Judas, pati yung tatay mo pala na may property sa Taiwan. May nagsabi sa akin, ginagawa sa tatay mo, nga si Eddie Villanueva, Manila, Baclaran ang Taiwan. Baka may iskabitsi doon, kag may other family. Ang tatay mong pastor. Sabi ng aking eyewitness, palagi siya doon sa Taiwan, kag may kasama, nga ibang mga itsura, may mga anak, kag may isa ka babae, nga daw mukha niya, daw misis, or other woman sang tatay mo now. Maraming galit sa'yo, Hudasiro ka, Joel. Nga bakit pamintil ang kapasok sa utak ko? Joel Villanueva, you donated an amount of money to your church para mahugasan. Kaya ang pinakamabilis, guys. Paano ka mag-cleanse ang dirty money? Ang makasalanan nga kwarta, ang bilat sing iloy mo. Kaya pala, sabi ko na sa inyo, preempt ng yudi puta, marami na sa sang isprekitik. Nagadayalog na ang bilat sing iluya. May mamunulog sa, may ma-extemporaneous speaking, may ma-declamation. Ang ating paninindigan sa ating bayan ay tulad ng isang chururot na aking bukod tangi na hinahawakan sa aking puso. Kung ano man ang mangyayari sa special session na ipapatawag ng ating butihing presidente, ako ay pupunta para bigyang pugay at respetuhin ang sinasabi ng ating konstitusyon. Kung ano man ang makikita ninyong mga pangyayari sa susunod na mga araw, ito ay hindi ko ginagawa sa aking sarili. Ito ay ginagawa ko lamang sa aking bayan. Yuta! Sarili mo! You wanna fucking evade jail! You did not want to be in jail. Wala kayo sang strength. Wala kayo sang lakas na katulad ni Jinggoy. Si Jinggoy lang ang totoong lalaki sa inyo kag matapang. Bilat sa iloy ang extemporaneous speaking, may mga storytelling, may monolog na ang gago-gago nga malaway. Amo man na, jugels ka man. Sila'y city ka man, ang pera nga almost 30 million. Sabi sa mga accountant nyo, ito ay binigay, dinonate mo kasi kung donation, wala tax. You don't have to explain it, but you donated it. I don't know, you have actually, even if you donated, dapat bayaran mo na ang tax and you have to establish where the money came from. Katulad kay Speaker Mike Defensor, 5 million ang dinonate niya. Noong eleksyon kay Marcoleta, it was taxed by our government. And he was able to establish anong galing pera kasi negosyante si Mike. Ti ikaw, Joel Villanueva, Judas is Lord. Sabi ko na nga ba sa inyo, nung nag-post-post siya, sa kanya mga dialogue, mga speeches niya, ang mga susunod na mga pangyayari na inyong matutunghayan, mga kababayan ko, ito po ay dahil sa pagmamahal ko sa konstitusyon. Maraming mga pagkakataon na kinukwestiyon ng aking integridad, ngunit ako'y nandito pa rin. Nagbibigay ng tulong sa mga nasasalanta ng mga bagyo. Ako ay nandyan para sa inyong mga kababayan kong Pilipino. Ako po ay hindi magbabago sa pagmamahal sa ating bansa. At kung ano man po ang inyong makikita na aking pagtawid at pagtraidor, ay ito po ay para sa ating bayan. Gagawin ko po ito para sa bayan natin kasi ako po ay Hanes. Yuta mo, Joel! Ang tatay mo, may isa ka pamilya sa Taiwan. Si Brother Eddie. Alam mo noon, Brother Eddie, ginarespeto. Tapaka ngayon, wala mo konsensya nga mag-anak, bilat sing iloy mo, kampera din kayo. Ang mga kalupaan sa isang lugar, I don't know kung anong lugar ko sabi because you know, I'm senile sometimes. May isa pala doon ka lugar dyan sa Pilipinas. Anong tugani man? I don't know. Pero halos lahat nga lupa dyan, perdihon yung pabilat sing iloy, si Bilyar. May mga kadutaan na kamo sang inyong kulto, sang amay mo. Nga hindi naman holy brother kung tutuusin, may binuntis din sa doon yung ginatira sa Taiwan. Kahit magpangabot pa tayo sa korte. Ako confident talaga ako because slander, the defense for slander is the truth and I am fucking telling the truth. I have the truth in my hand.
Alam ko na. May mga ebidensya ko di ang tatay mo kada week nandoon sa Taiwan, binibisita ang other family. Grabe ang mga style bulok. Sa lahat dyan nga mga Judas is Lord nga kulto. Iwanan nyo na ni ang pastor nyo nga butigon. Kita nyo gani, wala nadala sa pray over ang anak niya. Ano? Kung tuod-tuod ka nga pastor, kag alam mo nga ninanakawan na bilat singiloy ang Pilipinas. Dapat sinabi mo, anak mo, pagpakalalaki ka, Joel. Maya ka kay Lord, maya kay Jesus. Kung kailangan kayo, if you are going to be persecuted, and so be it. God is going to find a way to give you back your freedom. But I do not want you to lie to the people of the Philippines and drag the name of our church. If you were indeed a man of faith, Brother Eddie, you would have stopped your son. Hindi lang nga sabihin mo, anuhin mo, sundin mo yung konsensya. Ang anak mo wala konsensya. Do not use big words you don't understand. Konsensya, the mere fact that he fucking accepted bribe, that he fucking accepted this money stolen from the Filipino people sa atin, sir, pati dyan ang mga praise the Lord, hallelujah sa'yo. Plastic mo sa pala, El Shaddai, El Shaddai, Elenuna Adonai. Grabe ka, ma-praise the Lord. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Bilaksing iloy. Pinapati mo kami, pinaniwala mo kami na anak ka ng Diyos. Diputa ka, anak mo lang yung diputa, hindi mo mabali, hindi mo masabihan, huwag kang ganun, Joel. Ako magsasabi ng katotohanan sa korte na nagtanggap ka ng bag, ng malita. Dishonest ka man, sinungaling ka man, pastor. You are as liar as him. Because it is next to impossible for you to deny that you didn't know anything or you doesn't know anything. Of course you do. After him donating at least 30 million dyan sa kulto mo, nga alive forevermore, wag yung dabayan si Christ. Putang ina nyo, puro sulanahan mga palaitot ni mga iho diputan. Doon din may kinantot din si Brother Eddie. Nandun sa Taiwan, guys. Habang may helicopter ang mga Villanueva family, endless mansions, talbugan niya si Kibuloy kung totooisin. Endless mansions, endless land titles, endless bilatsing iloy, pagmamayari ng iba't ibang negosyo tayo, nga mga Pilipino, lalong-lalo na tayo mga OFW. Alam niyo bakit ako nakikipaglaban? Putang ina, lumaki ang mga anak ko, wala ko sa tabi nila. 21 years in the Middle East. Bakit ako ganito na lang ang aking hugot? Bakit ako galit na galit sa mga putang ina? Kasi, kung may trabaho lang akong uuwian sa Pilipinas noon pa, kung meron lang sana sa magandang gobyerno sa Pilipinas, I did not have to go through the fucking insanity. Yung pangungulila ko sa mga anak ko, sana ako napalaki sa kanila. Kasi ngayon, kahit sabihin pa na magnanay kami, hindi ko kilala ang kanilang mga puso. I know their heart, yeah, maybe half of it. Pero hindi ko kilala kung paano magtakbo ang kanilang utak. I feel like a stranger sometimes sa mga anak ko. Hindi ko alam kung paano ako maging isang ina sa mga anak ko. Because it's been a long time, 15 years kami bago nag-reunite mo. Ang eldest son ko was only 10 when I left. Ang pangalawa ko, 6, 7 years old when I left. Kaya galit na galit ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa mabuo ang aming pamilya nga magsama-sama kami. Kasi ang mahal din ng tuition dito. Lalong-lalo na ngayon, hindi ako uwi sa Pilipinas kasi shoot to kill. Ano ko ma-istariray ko sa Pilipinas bilat singilo, ilang bala ang gantay sa akin? Kaya galit ako sa mga taong katulad mo, Joel. Para riyas ka mo si Chis ang bilat sing iloy sa labas ang bahay mo nandoon. Ang mga Brave 18, tapos yung gago ni nga si Kwanoy Chares. Chares Alpot bilat sing iloy Marcos. Sa pagkaliit-liit mong unano kang ihudi puta ka, nahikay ka, na-underestimate mo ang mga Brave 18, isa ka lang nila dito ka-aperkato, gago. Ikaw ang pinakagago sa lahat. Akala mo, ambisyon mo matutupad, ma-presidente kayo ta. Tama na ang unano nga naging presidente natin noon nga si Gloria Macapagal-Arroyo. That's it. Ikaw ang pinakalas nga Marcos
na nandyan Bilat Singiloy sa HOR. After this, there will be no Marcos anymore. Amy Marcos only. Si Amy Marcos lang talaga ngayon, guys. Take a conscience check sa kanilang lahat na Marcos. Only Senator Amy Marcos ang iba sa kanila na wala siyang pakialam kung pamilya yan na. Pero mas mahal niya ang bayan kesa sa pamilya niya kasi alam niyo kung ano kabulok ang kapatid niya, pamangkin at ang kanyang bayaw. So do not hate her. In fact, we should be happy na Amy Marcos does not belong in their group. Oo, meron siya mga kapalatan, hindi naman siya perfect, but she's doing her best every day. Na tinutulungan tayo, kita nyo ang kanyang mga videos and everything, ang mga blow-by-blow update niya sa atin kung ano nangyayari sa Senate, ang pagkikipaglaban niya. Pwede siya na magsunod-sunuran sa kanyang kapatid and get all these perks to be a leader in one committee. Pwede siya nga gawin siya special envoy ng kanyang kapatid, whatever. But no! Pinili niya nga magstay dito sa atin dahil mahal ni Amy ang bayan kesa sa pamilya niya. So stop hating her. Stop bashing her. She is in our team. Kaya ako nag-aapila na lang ako dira sa mga kaibigan ko rin ng mga vloggers. Give her a chance. Si Senator Amy, oo siya nag-convince kay VP Sara na magtakbo na lang VP instead of president because she thought that time it was for the best. Hindi niya mo nakalain nga hudas palang Bilat Singiloy ang bayaw. Kay si Lisa na noon, kay Amy lang naman na nagahingi allowance. Nga bakala nyo may pera nasa wala. Si Amy ang taga-kapot, ang tagahawak ng kanilang baul ng kapirahan. So ngayon, kay nakapwistong Bilat Singiloy, tumaas ang sungay isang alpot, pati si Amy ginaway isang gagangali sa tanas. So stop the hate. We should support her. Dapat ngayon ang 5 million yan ang Facebook na followers ni Senator Amy. Dapat 10 million na kasi tingnan nyo naman no, regardless of the bashings, regardless of the negativities that she has to sit, watch, and take. Senator Amy remains steadfast, tenacious. Para sa atin, iniinda niya. Iniinda niya pangungutya sa kanya. Enough na. Nga ginakuha nyo sa gina-spread nyo, dito tayo mag-focus sa mga Bilat Singiloy nga mga kakapatid. Kamugani, walang buhay ang mga Pilipino sa Pilipinas. Kaya tayo lumalayas doon eh. We see our children only on video calls. Our families, our mother, our father. Namatay ang tatay ko, hindi ko nakauwi. May mga sakit ang mga anak ko, hindi ako nakauwi dahil kailangan kong kumayod. Imbes na iuwi ko habang nagka-cancer si Papa, ipagamot ko na lang sa kanya ang pamasahe ko ng eroplano. Ang sakripisyo nating mga OFW. Nagkawatak-watak ang mga pamilya natin dahil sa distance. Dahil putang ina ang ating gobyerno. Every fucking election we try to hope for a better leader. Every election there is only one wish that we have. Genuinely. Na magkaroon tayo sang leader na makipaglaban na wala na sanang lalabas sa Pilipinas na nanay, na tatay, na iiwan ang mga anak. Sana wala nang ganun. Para hindi magwatak-watak, hindi na mangirido, hindi na mangabit. Wala na sang other children. Na sana buo ang pamilya. Paano? Sana walang gutom sa kalsada. Sana wala street children, wala street people. Paano? Paano Bilat Singiloy? Kung may mga katulad sa mga tulpo ang ating sistema. Now, as per my very, very reliable source, this is the character of Rafi. Tapos na tayo kay Erwin. Kay Rafi naman tayo. Pagkatapos kang kinasuhan sang una mong asawa nga si Julien Tulfo, nga may anak ka nga isang babae na maganda ngayon eh. Maganda tong anak mo. Inabandona mo ang totoo mong anak Bilat Singiloy. Tapos ito ang ginpadala mo sa pangalan mo, ang Chararat. Nga si Maricel nga ang totoong pangalan niya, Imelda. Nag-istariray ang damol, guya nga, huy, ilipanti, way ko na namian si mo. Isaksak ang Gcash sa bakba mo. Akala niya siguro masala-sala ko sa Gcash ang alpot dahil may kailangan mo yung sasakin. Marami kasang iparituki sa katawan mo, kaya iniwan ka rin sa asawa mo nga si Attorney Garrett. Kasi kung saan ka pumupunta, pakantot ka naman nga pakantot. Akala siguro anuhin ko sa kaibiganin na yala. Huy Maricel Imelda,
Ikaw may anak ka sang isa ka lalaki nga kalaguyo sang nanay mo noon nga si Jocelyn. Ang nanay mo nga si Lion King ang buhok, kalaguyo niya ang ama mo. Ikaw ay isang bastarda. Itong bilat sing iloy nga si Rapi nga bilat sing iloy nga gago, pinagamit sa iyo ang tulfo, tapos gimpabayan niya ang totoo yung nga first family. Hindi siya tunay na anak ni Rafi, guys. I have the copy of her original birth certificate. Ang nanay niya nga si Jocelyn, nga si Lion King, ang buhok, nga si Dimples, bilat sing iloy, ang herduyo, way ka natakan sa buhok mo do si Lion King ka. Palitan mo naman dura. She's not the daughter, she's not the real daughter of Rafi Tulfo. Anak ka sa labas, ang tatay mo, kay noon, ang nanay mo nga taga Isabela, nga si Jocelyn, nga si Lion King, ang buhok, Kirida, ikaw ay isang bastarda, do ang drama ni isang alpot, do si Jamagno, bala. Anak ka, sang isa ka lalaki nga natay siya, napatay na disease na ang iyong tatay. Kaya nung kinasal ang iloy mo nga mang-aagaw titi, kung totoosin, hindi na saya. Hindi na siya real family. Ngayon si Jocelyn, ang totoo niya yung family, si Julian. Si Julien. Ang nagbigami sa kanya kasi nagpakasal ang patay huya. Gago ni si Rapin, mga edad niya 23, 24. Gor na yan si Jocelyn Lion King. Noong pinakasalan niya kasi gusto niya nga sang may mag-support sa kanya kasi patay gutom siya eh. So kahit 8 months or 5 months pregnant to ang asawa yan, narinig ko ng interview sa asawa niya, ginhiwalayan mo, nga patay huya ka. Tapos napakuno-kuno ang bilat sing iloy, ang original mo lang yung anak, kay Lion King si Rap. Nan. Ine, ang si Malaw, ay nisang si Imelda Papin, sorry lang Imelda Papin, nag-conjugate lang ko. Ining chararat ni nga daw ihudi puta, kada ko sa Titanic, ayoko yung makipagkaibigan sa gaga. Akala niya siguro wala ma-okay kung kayo nag-ano sa comment, Day, pwede ka kapajika sa akin, pero siguro doon mo hindi galing sa maleta. Inaaway ko pa siya kanong real talk to, hindi kita inaway. Ang totoong istorya lang, huwag kang magpakunwarek. Ang totoong istorya lang, mapaglait ka. Sabi sa mga kaklase mo noon, ang totoo mong pangalan, Imelda. Hindi ka totoong tata, hindi ka totoong anak ni Rafi Tulfo, ganito kasinungaling ang bilat sing iloy natin nga mga senador nga magkapatid. Putang ina, pati na lang bilat sing iloy ang tungkol sa pamilya nila, hindi pa nila masabi ng totoo kung ano talaga. Hindi maamin-amin sang gagu-gagu nga may bigami sa nga kaso, nga inabandona mo ang mga anak mo nga totoo. Ganyan sila, so bakit tayo maniwala? Kag bakit tayo bilat sing iloy mag-follow ka, mag-support sa ganitong klaseng mga lalaki? If they had the guts and they do not possess any conscience to leave their original family, if they have the fucking balls to abandon their original family, they could abandon Philippines. They could abandon Filipino people. They have no fucking problems bilatsing iloy and fucking eradicating their fucking lives with someone else who happens to be the legal family just to fucking please their mistresses. Ganito sila kaklase nga mga tao. Ayan. Amun sa magkakapit. Tapos ma-blue ribbon committee ka, Erwin. Yuta mo, gago! Bilat sing iloy ka, balik ka sa radyo, doon ka announcer ka na lang, doon ka bagay. Sa rubo-rubo. Hi, Mami, Mami Chona, how are you? Ang stars yun. Ay, grabe, red diary ko diyan. May inahawakan ako dito kahit ginahika ko ganito day. Sige lang. Keep quiet. Isa-isahin ko sila. Huwag mo akong inano. Excuse me. Ma-Gcash muna kayo dyan. Chris Mayes, ang si Lion King, asawa mo, nga hindi ginaayos, kaya pala, ano siya, close-closean sa kabit nga si Vanessa Ira, ang alpot nga si Jocelyn Lion King. Kay pareho, sila pala kasaysayan, mga iskabetche. Imelda, hindi ka real daughter ni Rafi. Excuse me. Huwag kang ambisyosa. Dapat, Rafi, ang ginaproud mo, ibalandra mo nga anak mo, ang totoo mong pamilya, ang kay Julian.
ang kay Julia. Hindi ito ang si Maricel, proud ka ni sa anak mo. Kita nyo, hindi sila magkamukha. Proud ka ni sa itsura ni isang Lion King 2.0 mo. Ay, ala ko na ko, hindi ko na iyayin mo tay. Sino nang sayanak? Bilang sila, excuse me, she's not really my daughter. Stepdaughter ko lang yan kasi iba naman ang tatay. Maganon, di ko yan. Ay nga, ako yung may bata ko. Ga mo ko na, akala mo tariray ka sa post ko. Akala mo kaibiganin kita. May nag-comment na tawag ni dami account. Pag chikasyan mo nga dito, Maricel, si Iloy. Sabi niya, wag muna. Inaawa niya pa ako, ha! Isaksak sa baga mo, mo dito, idagdag mo sa iyong fillers kag Botox. You need it more than I do because me, I already have a pretty face. There is nothing to be fixed, in this beautiful face. I am okay with this. My husband is very in love with me. I am his life and I do not have to be in competition and it is not true. Na si Attorney Garrett ang nang babae, siya ang nanlalaki. Galibot-libot so kung saan mga lugar pagka pinangkantot ka laing gidyo sang lawas mo yan dahil kailangan si Gutersi ka. Sa true lang, patersi ka. Total, hindi ka na attractive dahil do nakakasuka, do you are not setting a good example. That is already gluttony. That is already gluttony because, eating so much does not make you a model. Makapangsot sa imo tulukon, do kapanghi sa iyo tuluk, titingnan ang mga shorts nga kuha mo doon nagasalawal ka na, hindi na maganda tingnan, may mga matataba na katulad kay Carla Estrada. Si Carla Estrada malinis nga mataba. Ang mga ganung katawan doon kaganda tingnan, Regine Velasquez, chubby naman si Regine Velasquez. Ang linis tingnan, ikaw ang pagkataba mo yun, katsararat gid day, do bilat sing iloy ko yung elepante sa Indonesia. Paano di sa sakong pabida-bida sa mga katulad mo ginalampaso ko, Sel Imelda. Wala ko ya na hindi ako na sa shock o hindi ako na i-impress sa mga katulad mo nga manugbenta kandila nga overpriced. Kandila lang kinabenta sa bilat sing iloy, ganito ang tindig sa buhay. Saan kinukuha ang pera? Sige be. Kaya wala ka naman sang iba naman nga negosyo, hindi ka man realtor. Hindi ka man trader. Wala ka man sa iba nga matinugid nga passive income mo kung tutuusin. Naranless na mga ninanakaw nga pera ng kapatid, nanay at iyong stepfather ay napupunta din sa iyo kasi baka hindi lang ginabinta mo nga tamaan man kamahal.